Maraming salamat, Mr. Speaker. Ginoong Speaker, mga iginagalang kong mga kasamahan sa bulwagang ito, tumitindig ako ngayon sa isang personal at kolektibong pribilehyo ukol sa isang usaping napakahalaga sa ating mga demokratikong proseso, sa mga mekanismo ng pananagutan na nakasaad sa ating saligang batas at sa tiwalang ibinigay ng mamamayang Pilipino sa atin bilang mga lingkod bayan. Ang proseso ng impeachment laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte ay umabot na sa isang kritikal na yugto. Matapos ang ilang buwang pagtalakay, tinupad ng kapulungan ng mga kinatawan ang tungkuling itinadhana ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng napatunayang artikulo ng impeachment sa Senado noong 5 ng Pebrero 2025. Hindi ito maliit na bagay, Mr. Speaker. Ito ay isang makasaysayang unang pagkakataon na panagutin ang isang nakaupong pangalawang Pangulo dahil sa malinaw at labis na pang-aabuso sa paggamit ng kabangyaman, tinatawag nating confidential funds. Ang mga pondong ito, Ginoong Speaker, ay mula sa pawis at hirap ng ating mga mamayan. Buwis na dapat sana'y ginamit para sa serbisyong publiko. Ang korupsyon at kalokohang naglustay sa mga pondong ito ay hindi dapat hinahayaang pagtakpan gamit ang lihim, dilim at kasinungalingan. Malinaw ang utos ng saligang batas. Ang paglilitis ng Senado sa impeach official ay dapat agad na isinagawa. Trial by the Senate shall forthwith proceed sa oras na ipinadala ang articles of impeachment at sinang-ayunan ng hindi bababasa 1/3 ng mga miyembro ng kapulungang ito. Ngunit, sa kabila ng utos na ito, nasaksihan natin ngayon ang nakakabahalang pagtatangka na ipagpaliban, idribol, isalaula at sa huli, hadlangan ang prosesong ito. Pebrero pa nang pinadala natin ang impeachment complaint sa Senado. Pero anong petsa na? It's been 4 long months. Saang banda ang forthwith dito? Tila tinilukuran na ng Senado sa pamumuno ni Senate President Chis Escudero ang tungkulin nito bilang impeachment court. Ito ay tahasang paglabag sa saligang batas at pagtataksil sa panawagan ng mamamayan para sa pananagutan. Ididiin lang namin, Ginoong Speaker, na di bababa sa 612.5 million pesos na pera ng mamamayan na dapat ay napunta sa kanila sa forma ng serbisyo, kagamitan o pasilidad sa mga paaralan at ospital ang di nila napakinabangan. Ilang beses binastos ang otoridad ng Kongreso gamit ang squid tactics, sirang plakang sagot at sitsirya para lang lusutan ang di kayang lusutan. Di natin ito palalampasin. Ginoong Speaker, paalahanan natin ang ating mga sarili at ang ating mga kasamahan sa Senado na maglinaw sa sinasabi ng saligang batas. Kapag naipadala na ang artikulo ng impeachment, tungkulin ng Senado na magtipon agad bilang impeachment court at simulan agad ang paglilitis. Hindi ito desisyon ng plenaryo ng Senado kung itutuloy o hindi ang paglilitis. Walang puwang sa saligang batas para sa interpretasyon o pagmaniobra upang ipagpaliban ang hustisya. Hindi dahilan ang walang session. Dahil una, ang impeachment ay hindi legislative function. At ikalawa, ang Senado ay isang continuing body na may mga senador pa rin kahit nagkapalit man o bago na ang termino. Ang impeachment ay espesyal na tungkulin at sa makatuwid, hindi ito nakatali sa legislative calendar. Ngunit ang nasasaksihan natin ngayon ay ang pagtatangkang idribol ang proseso na para bang laro lamang ang hustisya at ang pananagutan ay maaaring tawaran. Ang pagkaantalang nito ay hindi lamang technical o procedural na usapin. Isa itong sinadyang hakbang pampulitika, isang hakbang na nagsisilbi sa interes
na nagaharing uri kapalit ng transparency, pananagutan at hustisya. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hayagang nagpahayag na ayaw niya ng ituloy ang impeachment na ito. Ang kanyang mga pahayag na humihikayat ng political accommodation at pumipigil sa paglilitis ay nagpapakita ng kawalan ng prinsipyo, pagkatakot sa magiging ganti ng dating kaalyado sa eleksyon at pagkapit sa kapangyarihan. Hindi maitatagong inuuna ng administrasyong ito ang sariling kapakanan kaysa sa interes ng publiko. Maging malinaw tayo, ang usapin ng impeachment ay hindi lang tungkol sa pangalawang Pangulo. Ito ay tungkol sa kung papayagan ba natin bilang mga kinatawan ng bayan na magpatuloy ang impunity sa ating pamahalaan. Ito ay tungkol sa kung pananagutin ba natin ang mga gumagamit ng pondo ng bayan para sa pansariling interes na nagtatago sa likod ng confidentiality habang ang ating mga mamamayan ay naghihirap sa pagtaas ng mga presyo, mababang sahod, at bumabagsak na sistema ng edukasyon at kalusugan. Ito ay tungkol sa kung ipaglalaban ba natin ang rule of law o hahayaan itong isang tabi ng mga alyansang pampolitika at laro ng kapangyarihan. Ang kawalang aksyon ng Senado o mas masahol pa, ang tahasang pagtanggi nitong ituloy ang paglilitis ay isang insulto sa sambayanang Pilipino. Pinapahiwatig nito na ang nasa kapangyarihan ay maaring makalusot sa maling paggamit ng pondo ng bayan, sa korupsyon at sa pagtataksil sa tiwala ng mamamayan. Sinasabi nito sa ating mga guro, manggagawa, magsasaka at sa lahat ng mga nagbabayad ng buwis na baliwala ang kanilang sakripisyo, na ang kanilang pinaghirapang pera ay maaring aksayahin ng walang pananagutan. Ginoong Speaker, mga kasama, nagampanan na natin sa kapulungang ito ang ating tungkulin o ang ating assignment na ipadala na natin ang Articles of Impeachment. Tungkulin na ngayon ng Senado na gampanan ang kanilang bahagi. Ang anumang karagdagang pagkaantala ay hindi lamang paglabag sa saligang batas, ito ay kawalan ng katapatan sa interes ng publiko. Senate President Escudero at lahat ng mga senador na humaharang sa paglilitis na ito ay dapat paalalahanan, hindi sila higit sa saligang batas. Dapat nilang tandaan na sila ay naglilingkod sa bayan, hindi sa kanilang patron sa politika. Nananawagan ako sa bulwagang ito na igiit sa Senado na tuparin ang kanilang tungkuling itinadhana ng saligang batas. Nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino na manatiling mapagmatsyag at patuloy na igiit ang pananagutan mula sa mga nasa kapangyarihan. At nananawagan ako sa ating lahat bilang mga lingkod bayan na alalahanin nating narito tayo hindi para pagsilbihan ang sarili nating interes o ng ating mga kaalyado, kundi para itaguyod ang hustisya, transparency at kapakanan ng ating mga mamamayan. Dapat ituloy ang impeachment trial. Ano mang kulang dito ay pagtakas sa ating tungkulin at pagtataksil sa tiwalang ibinigay ng sambayanang Pilipino sa atin. Huwag tayong maging kasabwat sa pagguho ng ating demokratikong institusyon at pagpapatuloy ng impunidad o impunity. Ito lang po, Mr. Speaker, at marami pong salamat. Thank you, Honorable Castro. Majority Leader. Speaker, I move that the speech of Honorable Franz Castro be referred to the Committee on Rules for appropriate action. Is there any objection? Hearing none, the speech of Honorable Franz Castro is referred to the Committee on Rules. Majority Leader.